Nagkakagulo sa Kongreso matapos ang mainit na irigan sa pagitan ni Kong Benevinto Abante at Kong Fernandez kaugnay sa umunay kapalpakan sa Quadcom sa gitna ng usapin na dawit sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Pangulong Kuting Jr. at VP Sara Duterte na mas lalong nagpapalala sa kontrobersiya. Ayon sa ulat, nagkasagutan sina Abante at Fernandez sa isang pagpupulong ng Quadcom matapos umunay magturuan kung sino ang dapat managot sa kapalpakan ng proyekto. Sa gitna ng alitan, lumitaw ang pangalan ni PRRD, PBBM at VP Sara na sinasabing may kinalaman sa desisyong nagdulot ng problema. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa tatlo, marami ang naniniwalang ang isyu ay maaaring maging sanhi ng mas malalim na hidwaan sa loob ng pamahalaan. Patuloy ang imbestigasyon sa usapin habang hinihintay ng publiko ang pahayag mula sa mga opisyal na nagdawit sa kontrobersya. Maraming Pilipino ang nananawagan ng malinaw at patas na paglilitis upang matukoy kung sino ang tunay na responsable sa kabila ng tensyon. Umaasa ang sambayanan na matutulungan ang mga lider upang maresolba ang isyu at may balik ang tiwala ng publiko sa gobyerno. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ano ka bang nilaglag? So mga bayan, umamin po si Abante na talagang pinatawag po ni Dan Fernandez itong si Colonel Grijaldo at kinausap po ng pribado kasama nga po ang mga attorney ni Garma po. Ang mga attorney ni Garma. Sabi ko sa inyo mga kabayan ang mga taong sinungaling, nahuhuli po yan sa sarili nilang mga bibig. At yun ang ano. Ayun. Wala pong perpektong yung itago mo. Nako. Yung liwanag. Darating at darating, matatalo ang kadiliman. Walang perpektong krimen ba o kasalanan. Mabubunyag at mabubunyag. At ito ngayon, lumalabas itong nangyayari sa Quadcom na there is something ay tinatago nila. Mabuti na lang at may isang Colonel Grijaldo na may prinsipyo, paninindigan. May mga nabasa akong comments yung nakakakilala kay Grijaldo. Ano daw ito? May prinsipyo. Napakahirap itong ginawa niya na pag-testify at sinabi niya yung totoong nangyari. Delikado siya. Yung karir niya, police karir, wala na yan. Tapos, magugulo ang buhay niya. Kaya lang, pinili ni Grijaldo na manindigan sa katotohanan at ngayon, wala na. Giba na ang credibility ng Quadcom at pilit nilang ibinabangon. Okay, ituloy natin makinig kay Duterte TV. Ng mga kabayan at ngayon nga ay pag-usapan natin ito mga kabayan yung naging issue patungkol nga dyan sa pagkakadawit ng mga pangalan ni Mr. Dan Fernandez at ni Abante na sila daw ay gumagawa ng script at pilit na ibinibigay o isinusubo dito kay Colonel Grijaldo. Mantakin mo mga kabayan ito ay in-expose ni Colonel Grijaldo. Okay. Itong nangyari kay Colonel Grijaldo, posible rin kaya, ito, tanong lang ganon din ang nangyari kay Colonel Garma? Kasi umiiyak si Colonel Garma nung binabasa niya yung kanyang pahayag sa Quadcom. Kaya nabasa ko lang ito sa mga comments na baka ganyan din ang ginawa, nangyari kay Colonel Garma. So, makikita nyo doon sa unang Senate hearing, absent si Garma. Yung mga importanteng testigo, wala. Garma, Leonardo, Kerwin Espinosa, Jimmy Guban, ito yung mga star witness ko ng Quadcom para idiin ang war on drugs ni PRRD. Bakit wala sila nung Senate hearing?
Kaya nagtataka yung mga senador, bakit lalo na yung si Guban, hindi pinayagan. Yung Kerwin Espinosa, hindi mahanap ang address. Tapos yung Garma at Leonardo, nagkasakit daw. So, bakit ayaw nilang iharap? Baka may tinatago. Okay, so, ang depensa naman ng dalawang kongresista is demolition job daw yung nangyari. Itong kay Grijaldo is demolition job para daw sirain ang credibility ng Quadcom. Okay? So, pakinggan natin itong balitang ito ng UNTV. Kayo na ang humusga kung demolition job ba yung testimony ni Colonel Grijaldo or naglalabas lang siya ng katotohanan. Naniniwala sina Congressman Dan Fernandez at Benny Abante, co-chairpersons ng House Quadruple Committee o Quadcom, na isang demolition job laban sa 4 House panels ang testimonya ni Police Colonel Hector Grijaldo sa Senate Blue Ribbon Subcommittee. Sa pagdinig sa Senado, inihayag ni Colonel Grijaldo na kinausap umano siya ni na Congressman Fernandez at Abante. Inutusan umano siya ng mga itong kumpirmahin ang reward system sa anti-drug war na ibinunyag ni Royina Garma, dating classmate nito sa Philippine National Police Academy. Ang aligasyong ito, mariin namang pinabulaanan ng dalawang kongresista. Ayon kay Congressman Fernandez, kinausap nga nila si Grijaldo sa sidelines ng Quadcom hearing noong October 22 pero para sa vetting process. Unang-una, demolition yun. Pangalawa, it's an attack against me and against you, and most likely they really wanted to discredit the whole of the Quadcom. And it's quite unfair, no, to all of the members of the Quadcom, especially the chairman. Dagdag pa ni Representative Fernandez, posible ring may kinalaman Senador De La Rosa sa pagharap ni Grijaldo sa Senado. Medyo naging something personal to kay General Bato, Senator Bato, during that time that I mentioned about yung kay Colonel Anunda tungkol dun po sa PNPA. Klaro naman kasi, no? Tapos si Grijaldo pa na binabanggit nila na tao daw ni General Bato. Well, in accordance with sa kanila usapan nila yung common friend namin ni Colonel Garma. So, basically, yun ang nakikita ko na play nila to get even with us. Inaasahan namang iimbitahang muli ng Quadcom sa pagdinig si Grijaldo kaugnay ng pagpaslang sa PCSO Board Secretary na si Wesley Barayuga sa Mandaluyong City noong July 2020. Siya ang chief of police sa Mandaluyong. Napatay si General Barayuga. Nasaan ang report? Wala. Walang report, walang police report. Siya ang chief of police ng Mandaluyong. Walang police report. Anong ibig sabihin ito? Ang sabi ni Colonel Garma, marami siyang alam. Anong ginawa niya? Sa November 6 ang susunod na pagdinig ng House Quadcom na inaasahang tututok sa issue sa illegal drug trade. Samantala, dapat managot sa batas si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa madugong anti-drug war nito. Ito ang pahayag ni na Representatives Abante at Fernandez matapos ang pag-ako sa legal na responsibilidad ng dating Pangulo sa kampanya kontra illegal na droga. Libu-libong tao ang napaulat na nasawi sa anti-drug campaign, kabilang na umano ang ilang inosenteng sibilyan. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa anti-drug war, inamin din ng dating Pangulo ang pagkakaroon ng death squad sa Davao City noong alkalde pa siya. Ayon sa dalawang mambabatas sa ilalim ng Republic Act 9851, ang batas na nagpapaliwanag at nagpaparusa sa crimes against humanity, maaaring kasuhan sa korte sa Pilipinas at panagutin ang dating presidente. The law must be applied to all or none at all. So if we can do that to a small level of our Filipino citizen, why not on the highest? Meron din mga nagawang hindi tama, but yung mga hindi tama, isusulit po natin yan. He admitted under oath sa Senate hearing, no? Sabi nga niya, I'd like to quote, sabi niya, that he alone takes full legal responsibility. Ayun lang, yung Republic Act 9851, pwede nang gamitin yung laban sa kanya. Bukod kay dating Pangulong Duterte, posible rin anyang kasuhan ng mga dating hepe ng pambansang pulisya dahil sa madugong anti-drug war gaya ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
Ngunit kung ang abogado naman ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings o EJ case ang tatanungin, mas mainam kung sa International Criminal Court o ICC humarap at papanagutin si Duterte. Samantalang sa domestic courts naman ang mga umabuso umanong tauhan ng pulisya. Unang-unang pagkakataon na haharapin natin ng isang crimes against humanity na charge. Kakayanin ba natin? Given all these circumstances, sabi nga namin, sa ngayon, mas nakatuon kami sa ICC rather than domestic courts. Sa domestic courts, actually, ang sabi namin, maaaring namang makipagtulungan at magkaroon ng complementarity in a sense. Dapat, pati ang mga kumalabit ng gatilyo ay makasuhan. Yan ang pwede ding gawin ng domestic courts at trabahuhin yung pag-indict, pagkaso doon sa mga foot soldiers, kumbaga, doon sa mga on the ground na nag-operate. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagan. Rinig lang sa malapit sa boarding gate. Pero sa ibang parte ng terminal, hindi na. Palawakan nyo siguro yung inyong PA system or inaasahan nyo na lang baka pag nag-take over na itong bagong concessionaire, sila lang gagawa para pumatong na lang doon sa terminal fee. Doon na ipapatong sa terminal fee. Excuse me, sir. Paano po yun, sir? Yung PA system sa airport, yung nag-announce Apo. na yung flight mo ay boarding na in a few minutes. Pag sa labas ka ng boarding area, hindi mo narinig. Dapat kahit na wala ka sa boarding area, marinig mo. Marinig ng mga pasahero. Malawak dapat ang mapapakinggan ito. Yes, sir. Usually po, ang kinukuha po yan sa mga airlines, yung mga schedule nila. Minsan po, dati ako mismo personally, I would like to discourage mostly yung palagi po maingay yung broadcast kasi nakakalito. Firstly, kailangan din po natin na unti-unti na natin na medyo i-gear na natin yung ating mga pasahero na matuto na po maghanap ng kanilang boarding gate, na saan papunta, etc. But I remember po, totoo po yun. There are Sir, times, kailangan sir, kasi there are times, halimbawa, yung pasahero nasa CR yes, sir. o may binibil, hindi niya alam pala yung flight niya on time maalis Mhm. o nagbago yung schedule o naglipat ng gate. Kasi kung minsan, yung pag naglipat ng gate, alam mo, gate 4, tapos yung pala naging gate 12, Yes, sir. hindi naman ina-announce yun kung minsan. Kung Kung minsan ina-announce yun, pero hindi man marinig. Opo. But anyway, do something about that, sir. Okay? Yes, sir. I will do something. Okay. Yung may mga taxi pa rin sa labas ng airport na nangungontrata, sino bang may responsibility niyan? Iban na natin itong mga taxi na ito, mga kolorom na mga sasakyan na nangungontrata, na nanaga ng mga pasahero. Yung iba pa, nang-hold up pa siguro. At totoo po yun. Yung koloro po, unti-unti po, when I took over 7 months ago, medyo nabalitaan ko po yung mga nangyayaring ganyan. Inunti-unti natin. Marami na po kaming nahuhuli. In fact, nagkakatulungan na po sa ato sa Philippine National Police. Sa pagkakaalam ko po, pero ayoko muna magsalita ng meron po sa piniprepare na one time po nila, na-identify na po nila yung mga taong naninihasa doon na may kasabwat pong airport police. Correct. Ngayon, pangalawa po, may mga accredited taxis tayo. Yun po ang aming pinagbibigyan na mauna. Pangalawa po, meron po tayong arrangement with Grab na nakapasok po sila. Okay. Sapagkat ibang pasahero po natin, kapag hindi na naubusan po ng sasakyan, ay kung saan-saan ako kumukuha. We cannot, of course, prohibit them from doing so. But the thing is, I have to admit that there are certain scrupulous people there. Still, particularly at Terminal 3 and some at Terminal 1, there were some at Terminal 2, na nagpe-pray po. Ito ay tinitignan nila kung sino yung mga taong po pwede nilang lokohin. Ngayon po, nagbabantay na po kami. O di ba sir, meron kayong aviation security, meron kayong airport security, meron pa kayong, alam ko maraming security dyan sa airport. O ang dami-dami. Hindi po, combined na po ito.
Oh, meron pa security guard, blue guard. Yung Blue O, Guard bakit po, nakalusot pa rin itong mga sindikato na nangungontrata, Yes, sir. nangungontrata mga pasahero at lokohin yung mga pasahero? yes sir, meron mga nakakalusot. Pero nabawasan na po yan, malaking bawas. Eh dapat zero. Well, dapat po talaga zero. I admit that. Ngayon po, sir, inabot ko po yan, ilang taon na po yan. Pati ako naging biktima ho dyan eh. Eh, Yes, sir. dapat Nung nasa pala airline kasi po ako. yung big boss Nung nasa airline po ako, totoo yan sa Your Honor. Totoo yan. Meron po mga nangyayari yan. May magkakasabwat po yan. Alam po namin kung sino yung mga APD na kasabwat. Meron pong PNP na So kasabwat. ano nangyari dun sa mga kasabat na mga taga-airport police sa Na-identify na po namin. aviation? Ano nangyari sa kanila? Yung iba po na yung pinapasuspend po na ating PNP chief ng ABSICOM. Yung iba Dapat nilang suspende, dapat si Baksa sa serbisyo. yes sir, kasi meron pong batas na sinusunod eh. Minsan po Hindi, kaso para masipit Yes, sir. serbisyo, admin cases Opo. against them. Meron, Give me a list of those policemen. Bigyan mo ako ng listahan at pasisipak natin. I mean, of course, we have to go to the process. yes sir. Ma-file silang kaso and then ako from time to time kukulitin ko yung NAPOLCOM para Opo. ma-ensure na sila ay talaga masisipak serbisyo dahil sa pakipagsabuatan sa sindikato at maraming mga pasahero tayo sa Correct po. ng mga airlines Pati, na pati po mga retrato po ng Manloloko. retrato po ng mga koloron na ginamit, nakuha na po namin. Yung iba po pinasa ko na po sa LFRP. pagandahin niyo po rin po yung CCTV. Alin po? CCTV. Yes sir. Labas na po. Yung iba po, na-report na po namin sa LFTRB. Pinapatanggalan ko po ng reprise signs. Pangalawa po, meron po kami di pinasok sa korte pero binalikan kami. Wala daw pong due process. Kaya medyo nag-ingat Keep po your ako. report doon sa mga taong binilikan kayo. Sindikato nga, ang tapang naman ng apog naman ito. Sila yes, nga sir. yung nanduloko, nanindikato dyan sa airport. Tama po Tapos sila pang may gana Correct. ini-implement nyo lang yung tamang sistema para mapaganda yung airport. Kakasuhan pa kayo. Give me the list of those people. Yes sir. In fact sir, totoo yan. Dagdagan ko pa po. Meron pa po yun. Marami kami nahuli sa Lisigang. Sana po? Sa Lisi. Sa Lisigang. Opo. Oh. Nahuli Ano nangyari ako sa namin. Nakulong na po. Good. Kaya nga lang, meron pa ako kami binabantayan. Meron pa. Meron Hindi pa. pa maubos-ubos. Paano tinubusin mo ito, sir? Ito naman po, pinapasa ko namin sa Pasay City Court. No? Inaayos na po yan na Kasi may mga nag-aalaga sa kanila. mahirap na po magsalita. Eh, magsalita ka, sir. Meron po, may mga kasabat Takot. po West. May kasabat na? West. Mga West. Yes sir. Then kung may ebidensya po kayo, give me the list of those judges para isabit natin sa Supreme Meron Court. po. Di ba? Sa Supreme Court, kaya sila admin cases na sila. Sir, bibigyan ko po kayo, Masisi- bibigyan ko po kayo ng confidential report. Give me the name of those judges. I will sir. As long as may ebidensya tayo, why not? Ako po mismo mag-initiate ng file ng cases, admin cases sa Supreme Court against these Salamat po. judges. Tulong ko nyo. Kasi we will need that backup. Okay, very good. Thank you sir. Ako po yung backup niyo, sir. Huwag kayong matakot. Thank you. Okay, thank you, sir. Plane crashes. 2019, 22 na aeroplano ang nag-crash. General aviation to 2020, 8 aeroplano ang nag-crash. 2021, 11 na aeroplano ang nag-crash. 2022, 15 na aeroplano nag-crash. 2023, 12 na aeroplano nag-crash. 2024, 9 aeroplano nag-crash. Every single year sa general aviation, may nagka-crash na mga aeroplano, if tama itong record na binigay sa akin, na dapat hindi. And I need to know ano ang reason. Karamihan ata, hindi pilot error, human error, kundi dahil sa maintenance. Will somebody brief me on this? To the chair, sir. Is this Kaap? Yes, sir. Captain Tama po Tamayo? yung report that we've had a lot of accidents the past years. Mostly from general aviation po ito eh. And doon sa report Lahat po po ito, namin, general aviation po ito, sir. Pinag-usapan. karamihan po general aviation. Is it, meron ba dito commercial? Meron hong dalawa. One was the most recent, yung Korean Airlines accident in Mactan, Cebu. If Okay. you recall, naglalanding ho yung Korean Airlines. Patlong approach niya na yata. Nag-overshoot siya. The aircraft was a total wreck. Pero wala naman po. No, let's talk Actually- about yung airlines lang natin, yung Yes, aeroplano natin. Sige. Ano po ang reason? Ang dami po nito. Every single year may mga nagka-crash. Of course, pag may nagka-crash, may namamatay.
Ano po ang dahilan sa inyong ginawang investigasyon kadalasan kung bakit nagkakaroon ng aksidente? Yun pong ano natin, procedures natin as far as accidents are concerned. We have the AAIIB that conducts investigation. But before we go there, sabihin ko lang ho yung procedures natin. Yes, sir. Lahat po naman ng mga eroplano na to are subject to maintenance assessment as far as CAA Okay. is concerned. It is an annual basis, Mhm. on an annual basis, because they have to renew their certificate of airworthiness. Mhm. As far as the mechanics is concerned, Okay. ganun din po yun eh. License po ito. Mhm. Before we renew their licenses, we have to make sure that they conform to the standards set by ICAO Okay. and CAP. Kung hindi po sila standard, kulang sila ng training, kulang ng recurrent, or medical po or something, hindi po nire-renew ito. Okay. Now, sir, most Para mapaiksi tayo, ano? Yes. Ano po, ito mga nabanggit ko ng mga nag-crash sa general aviation, ang kadalasan na dahilan after na nagpalabas na kayo ng result ng inyong investigation? majority po nito is attributable to pilot error. Pilot error. Even worldwide, ang pinakamalaking percentage Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!